Kasi, ibig ng eklesiya, pumasok tayo sa diwa nitong Quaresma nito. Parang, our mother, the church, kasi yun ang tawag natin ng inang eklesiya. I don't like to use the word simbahan, like, sinasabi ko eklesiya. Ano nga? Ecclesia. Ecclesia is the original word, the Greek word. Ecclesia, it's Greek. E-K-K-L-E-S-I-A. Ecclesia. Sa pagka naging Latin na yan, pagka kinuha ng Latin yan, it will be ecclesia. Ecclesia. Maraming salitangan galing dyan. Sabi natin, no? Ecclesiastic, ecclesial, ecclesiastical. Ganon. Tapos, of course, sa Espanyol, iglesia. Okay? Ang ibig sabihin, church. And so I like to use that word, ecclesia. Ang ecclesia, the church, ay mater et magistra. Ano yung mater? Mother, magistra, teacher. Hindi ba ermat? Ermat, mother. Okay, ermat. Ermat, mother. Ano yun eh? Latin yung mga words na yun, kaya pinapay ko natin. We understand that. Especially if you're young, right? Anyway, ako hindi ko natawag ng gano'n ermat. Anyway, the point is, tapos yung magistra is maestra. Okay? And so, the church, ang ecclesia, is really mother and teacher. Mother, ibig sabihin talaga inaaruga tayo. You know? And then, pinapakain tayo. You know? Mga talagang ibig niya na maging hubog tayo, magaling mali. Tapos bilang teacher, she educates us. Sabi ko nga sa inyo, in many ways, even just by the color na sinusuot, you know, purple na yan. Ash Wednesday began with, tracing the Santa Claus like that. Okay? I mean, tapos sa mga simbahan, for example, ewan ko, dito ata, hindi pa nakakubera yung mga statwa, nakita ko eh. So, sa amin ng simbahan, simbahan, ibig sabihin yung sambahan, the church, yung gusali. Okay? Sa amin ng simbahan, yung mga statwa, may cover sila. Okay? I hope you understand bakit kinakubera. Right? Jack, anong explanation sa iyo? Anong taghahin mo bakit kinakubera? Okay. Parang pinananabik tayo sa pagdiriwang ng Easter. There's an historical background to why they cover those things. Because in bigger churches, in ancient times particularly, yung mga estatwa, yung mga langawan, talagang bongga. Ang ganda-ganda, nakakaakit ng pansin talaga. Or really, sometimes they're very rich. Kaya nga ninanakaw eh. Kaya ako talaga, they're beautiful. Kung kaya pagkalagpunta ka ng simbahan, talagang maakit yung atensyon mo dun eh. Mismo ko si Bio. Kung kaya kayo tinatalugpungan yun, para bang intentions not to be distracted by anything like that. Kundi talagang maging ma-focus yung ating atensyon dun sa misteryo ating pinag-aantahan, ating pinag-indo, something like that. Amen? Amen. Okay. Bakit yung first Sunday ay binasa yung the testing of Jesus? Ayaw ko sabihin temptation. Temptation kung tao ka lang. Okay? Tayo tinutukso. Diba sabi nga ni Eva Yuen yun? Tukso, something like that. Pero si Jesus, mismo mga diablo, alam nila, kilala nila kung sino si Jesus eh. Siya nga ang banal ng Diyos, the Holy One of God. And so, they know they cannot tempt him. Hindi pwedeng tuksuhin ng Diyos. Pero bilang tao, si Jesus, kaya lahat pwede nang subukin. Amen? Amen. Subukin sa ano? Yung tanong, subukin sa ano? Yun nga, yung pagsubok, matatandaan ninyo, if we go to chapter 4 of Matthew, ito ho yung pagsubok. Okay? But you notice, nasa chapter 4 tayo. Bago nangyari ito, ano nangyari muna?
Baptism. Chapter 3. Natural, chapter 4, right? Chapter 3, right? Sa chapter 3 ho, makikita natin kung ano nangyari. Makikita natin nangaral si San Pablo, si San Juan. Okay, nangaral siya. Ano pinangaral niya? Isang binyag ng pagsisisi. Binyag ng pagsisisi, ibig sabihin, magpapabinyag, ibig sabihin, babanlawan, ibig sabihin, hugasan, bilang tanda ng pagsisisi. Yun ang ibig sabihin ng baptism of repentance. Okay? Yun ang pinangaral ni Juan Bautista. So, nagtagsaan yung mga